kwento ng ating mga bayani, ang kanilang tapang, sakripisyo at pakikibaka para sa kalayaan ng ating bayan. Ngunit sa kabila ng mga aral ng kasaysayan, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Malaya pa rin ba tayong tunay kung tayo na mismo ang naging kalaban ng ating bansa? Aling katotohanan nga ba ng kasaysayan ang dapat nating paniwalaan? Ang isinulat para sa atin o ang ibinurang karanasan natin? Ilang dugo at pawis pa ba ang kailangan nating ibuhos para sa lupang ating sinilangan? Kailangan pa ba nating muling umasa sa isang bayani? Katulad ng isang Andres Bonifacio na handang mag-alay ng buhay para sa kalayaan na matagal na nating inaangkin, ngunit hindi pa rin ganap na natatamasa. Kaya sa ngayon ay tinatanong ko, gaano kalaki pa ba ang kailangan nating ipaglaban upang tunay na tayong matawag na malaya? Sumama na po kayo, Supremo. Ang nasasakdal, Andres Bonifacio, 33 anyos ng tondo, ay inaakusahan sa kanyang pagtaguyod ng isang pamalaang paghimagsikan kahit kasama siya sa unang pamalaang na itaguyod na niya. Sa krimen ng treason, sa krimen ng planong pagpatay sa pangulong pamalaang ito, si General Emilio Aguinaldo, sa krimen ng pagtaniko sa kanilang sinumpaang pungkuli. Mula sa Hacienda Tejeros, nagpulong kami kasama ang kaanib namin magdiwang sa Hacienda Recoletos sa Naig. Wala akong gustong tumulong sa amin sa Indang, kaya napilitan ko rin pumunta sa Libubon. Nabaril ang kapatid ng Supremo. Iilan lamang ang aming mga armas. Lumapit sa akin ang Supremo at inutusan niya akong patayin si Emilio Aguinaldo kapalit ng 10 piso. Hindi po ito binayaran ng asawa ko sa Pedro Giron. Dalang hindi inutos ng Supremo na patayin si General Aguinaldo. May galit si Pedro Giron sa Supremo. Naroon ka ba sa Haciendang Tejeros na ika-22 ng Marso 1897? Oo. Naroon ka rin ba nung magsimula ang alalag sa pagbuo ng pamalaang panghimagsikan? Oo, naroon. Ano bang itinatag na hukom pangsandatahan sa ilusang panghimagsikan? Oo, alam ko. At ito ay pinamumunuan ni na General Santiago, General Emilio, General Pio, at ni General Buka. Meron ka bang katungkulan sa bagong pamalaang panlalawigan ng Cavite? Hindi ko sabi dahil hindi ko alam na may isusag na sila ng bagong pamahalaan. Kilala mo ba si Pedro de Giron, Benito Torres, Pio del Pilar, at Modesto Itual? Oo, kilala ko sila. Ilang beses ka nakipag-usap kay Pedro Giron para sa planong pagpatay kay General Emilio Aguinaldo? Wala kami pinag-usapan ngayon. Inutos mo ba ang paputokan ng mga kawal ng pamalaang paghimagsikan? Hintang na lang kami, nabigla nila usubin ang aming tahanan ng walang mga babala. Mula sa Consejo de la Guerra, mula sa tanggapan ng Pangulo ng Pamalaang Panghimagsikan. Sino ba ito? Matapos ang masusing paglilitis, ay napatunayang may sala ang magkapatid na si Andres at Protopio Bonifacio. Nakapasyan ko silang pinalilipat sa Pico de Oro. Iparating mo sa lalong madaling panahon ang aking lihim kang General Noriel. Hindi, kapag natin. Sabihin mo sa kanino, tuloy. Andres, Oriang, patawarin mo ko.
Nang dahil sa akin, nadamay ang mga mahal ko sa buhay. Ang ating anak, pati na rin ikaw. Wala kang kasalanan, Andres. Wala kang kasalanan. Napanaginipan ko na tayo ay nabubuhay sa bayang malaya. Ang mga tao ay maligaya at tahimik. Sundan ang panganglangan, Andres. Ipalay ang pangarap at masinungan at pinagdaban. Gabi na, kailangan mo na umalis. Hindi mo, Andres. Bukas. Magdala ulit ako. Natuklasan ng konsehong ito ang mga sumusunod na si Andres Bonifacio ay may kinalaman sa pagtaguyo ng pamahalaang panghimagsikan sa Las Islas, Pilipinas na ang Kapitolyo ay nasa lalawigan ng Cavite. Na si Andres Bonifacio ay walang permiso upang magtaglay ng armas, magbuo ng hukbo at manghikayat na sumali sa hukbo ang mga mamamayan sa Barangay Limbol na inutos ng magkapatid na Bonifacio na paputukan ang mga kawal ng pamahalaan na kung saan ay marami ang namatay sa kanila. Na habang siya ay may titulong supremo, ay hinikayat niya ang mga ibang opisyalis na sumama sa kanyang hukbo. Inatulan ng Consejo de la Guerra na si Andres Bonifacio, Andrew Capio Bonifacio ay may sala at binigyan ng kaparusahang katumbas ng mga sala na kanilang ginawa. Lakad, Supremo. Sandali lang, kapatay. Kanina pa tayo naglalakad. Ano ba talaga ang pakakang sa amin? Hindi ko pa alam. Ngunit, sa akin ang kautusan. Sahin mo na. Inutos ng Consejo de la Guerra kung siya naglilitis kay Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio na sila ay hinahatulan sa parusang kamatayan. Procopio! Wag! Huliin niyo! Supremo, tumakbo ka na! Hindi natin matakamit ang kalayaan kung tatakbo tayo. Supremo, tumakbo na! Hindi! Hitik na ang kalayaan! Pipitasin na lang! Mabuhay ang kalayaan! At sa bawat tanong na iyon, tila sumasagot ang hangin ng ating kasaysayan ng kalayaan ay hindi lamang nakasulat sa mga pahina ng libro, kundi patuloy na sinusulat sa ating mga gawa at paninindigan. Ang laban ng ating mga bayani, katulad ni Andres Bonifacio, ay hindi pa nagtatapos. Ito'y nagpapatuloy sa bawat kabataang nagmamahal sa bayan, sa bawat tinig na hindi natatakot magsalita, at sa bawat pusong handang mag-alay kahit sa pinakasimpleng paraan. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi na kailangang ipaglaban ng nihilan. Kung ang buong sambayanan ay sabay-sabay nakikilos, hindi na bilang alipin ng nakaraan kundi bilang mga Pilipinong mulat, nagkakaisa at muling naglalagablab para sa bansa.
Bago na kayo, you're making my personal business. Isa. Inutusan niya ako. Inutusan niya ako maligo. Hindi, inutos ng Supremo na patayin si General Lugano. Consejo de la Guerra. Pili na mo bago ng patay? Dili pa. Ay, pag cellphone Bonifacio. Mabuhay ang kalayaan! Hindi po totoong binayaran. Ayaw lang to sa dala. Ah, sorry. Hindi totoo. Again, hindi po totoo. Hindi po totoo. Hindi po totoo. 5, 6,